Naisip nyo na ba kung ano ang mga sikretong nangyayari sa ilalim ng tubig habang payapa tayong naglalayag sa bangka? Akala nyo ba mabagal at kalmado lang ang lahat doon? Aba, nagkakamali kayo. Sa ilalim mismo ng ating mga bangka, maaaring rumaragas ang lumipas ang mga tunay na speed demon ng karagatan. Ang bilis nila, kayang inggitin maging ang isang sports car. Ngayon, sumisisid tayo sa mundo ng bilis at ipapakita namin sa inyo ang top 15 sa pinakamabilis na nilalang sa karagatan. Humanda kayong mamangha dahil ang bilis ng ilan sa mga nilalang na ito ay siguradong hihigit sa inyong inaasahan. Bago natin simulan ang countdown ng mga speedster na ito, alamin muna natin, paano nga ba nagagawa ng mga isda at marine mammal na magkaroon ng ganitong bilis sa tubig? Bukod sa lahat, ang tubig ay halos 800 beses na mas siksik kaysa sa hangin. Ang sikreto ay nasa tinatawag nating hydrodynamics. Ang perpektong hugis torpedo nilang katawan, malalakas na kalamnan sa buntot, at ang kanilang espesyal na malangis na balat na nakakabawas sa friksyon, lahat ng ito ay produkto ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Tatalakayin natin dito ang kanilang peak speed o ang pinakamataas na bilis na kaya nilang abutin sa maikling distansya. Halimbawa, habang nanguhuli ng biktima o tumatakas mula sa panganib. Kaya, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng nakakamanghang bilis. Ang nagbubukas ng ating ranking at nasa ika-15 pwesto ay isang nilalang na may medyo nakakaintrigang pangalan, ang short-finned pilot whale. Marahil ay kilala ninyo rin ito bilang black dolphin o itim na dolphin. Kahit may salitang whale sa English na pangalan nito, sa totoo lang, isa ito sa pinakamalaking miyembro ng pamilya ng mga dolphin. Ang mga nilalang na ito ay mukhang kahanga-hanga. May madilim, halos itim na katawan at isang kapansin-pansing bilog na ulo. Maaari silang umabot ng hanggang 7 metro ang haba. Pero ang talagang pinag-uusapan natin dito ay ang bilis. Kayang lumangoy ng short-finned pilot whale ng hanggang 45 kilometro bawat oras. Maaaring hindi ito ganoon kahanga-hanga sa una hanggat hindi ninyo naiintindihan kung bakit niya ito kailangan. Ang mga short-finned pilot whale ay bihasa sa pangangaso sa malalim na karagatan. Sumisisid sila ng daan-daang metro sa pusod ng karagatan na lubhang madilim, kung saan nila hinahanap ang paborito nilang pagkain, ang mabilis at maliksi na mga pusit. Para mahuli ang ganitong klase ng maliksi at mabilis na hayop, kailangan nila ng biglaan at malakas na pag-arangkada. Sa mga sandaling ito, talaga ipinapakita ng short-finned pilot whale ang buong potensyal nito sa bilis. Kaya, kahit na nasa ika-15 pwesto lang ito, ang short-finned pilot whale ay isang malakas, sosyal, at nakakagulat na mabilis na mga ngaso para sa laki nito. Sa ika-14 na pwesto sa ating listahan ng pinakamabilis, matatagpuan natin ang isang tunay na silver athlete, ang tarpon. Madalas itong tinatawag na Silver King dahil sa kaniyang napakalaki at kumikinang na mga kaliskis na sa ilalim ng sikat ng araw ay tila baluti ng isang mandirigma. Sa panlabas, maaari siyang ipagkamali sa isang dambuhalang sardinas, ngunit huwag kayong malinlang sa kaniyang anyo. Ang tarpon ay puro at buong-buong lakas ng kalamnan. Ang pangunahin niyang katangian ay ang kaniyang kahangahangang akrobatikong pagtalon palabas ng tubig, lalo na kapag nakaramdam siya ng panganib o sinusubukan niyang kumawala sa kawil. Isipin ninyo ang isang isdang may bigat na halos 100 kilo na lumilipad o tumatalon ng ilang metro pataas mula sa tubig. Upang makagawa ng ganoong klasing trick, kailangan niya ng napakalaking panimulang bilis. Sa mga sandaling iyon,
Ipinapakita ng tarpon ang kaniyang likas na bilis na umaabot sa 50 kilometro kada oras. Ito ang dahilan kung bakit siya isa sa mga pinakapaborito at hinahanap na trophy ng mga sports fishermen at isang tunay na mandirigma na lalaban hanggang sa huling patak ng kaniyang lakas. Ang bilis niya ay hindi lang ginagamit para sa pangangaso, kundi isa rin itong napakalakas na panangga at paraan para tumakas. At ang 50 kilometro kada oras para sa isang isdang ganoon kalaki ay talagang kahangahangang tagumpay. At sa ikalabintatlong pwesto, narito ang isang mandaragit na may tunay na kinatatakutang reputasyon. Kilalanin natin ang malaking barakuda. Ang kanyang katawan ay ang mismong sagisag ng hydrodynamics. Mahaba, payat, at parang isang buhay na pilak na torpedo. Nilikha ito ng kalikasan para sa isang layunin, ang kidlat bilis na pag-atake. Ang malawak nitong bibig, punong-puno ng matutulis na ngipin na parang punyal, ay hindi nagiiwan ng anumang pagkakataon sa biktima. At ang bilis nito, hindi rin pahuhuli. Kayang gumawa ng maikli, ngunit napakalakas na pagbugso ng bilis ang barakuda, umaabot sa 58 kilometro bawat oras. Hindi nito kailangan habulin ng matagal ang kanyang biktima. Ang taktika nito ay pananambang. Maaari itong manatiling halos hindi gumagalaw sa gitna ng tubig sa loob ng ilang oras, nakikipagsanib sa paligid nito, at pagkatapos, sa isang iglap, ay biglang susugod. Ang biglaang pag-atake na ito ang pangunahing alas nito na nagpapahintulot sa paghuli ng halos anumang isda na lumalangoy ng walang pag-iingat. Napakabilis ng pag-atake nito, kaya madalas hindi man lang namamalayan ng biktima kung ano ang nangyari. Ito ay isang tunay na mananakbo sa ilalim ng dagat, umaasa sa pagkabigla at purong lakas. Sa ikalabindalawang pwesto ng aming listahan, narito ang isang isda na marahil ngayon nyo lang maririnig ang pangalan. Ito ang bonefish, na mas kilala sa mundo ng mga mangingisda. Wala itong nakakatakot na anyo tulad ng barakuda o ang dambuhalang sukat ng isang balyena. Sa kabaligtaran, isa itong eleganting isdang kulay pilak, na tahimik na naghahanap ng pagkain sa mabababaw na tubig. Ngunit huwag kayong magpalinlang sa kanyang kalmadong hitsura. Sa sandali ng panganib, ang isdang ito ay nagiging isang tunay na rocket sa ilalim ng dagat. Ang pangunahing depensa nito ay ang pambihirang bilis nito sa pagtakas. Sa oras na maramdaman ng bonefish ang banta, ito'y humaharururot ng napakabilis, umaabot sa bilis na 64 na kilometro bawat oras. Para sa mga mangingisda, isa itong tunay na hamon. Ang linya mula sa reel ay humahagibis ng napakabilis na may kasamang kakaibang huni o tunog ng pagaspas. Ang bonefish ay hindi isang mandaragit, kundi isang dalubhasa sa pag-iiwas. Ang bilis nito ay hindi sandata para sa pag-atake, kundi isang perpektong kasangkapan para sa kaligtasan na hinasa sa milyon-milyong taon ng ebolusyon. Isang tunay na multo ng mabababaw na tubig. Sa ikalabing-isang pwesto, matatagpuan natin ang ilan sa mga pinakakilala at pinakamamahal na nilalang sa karagatan. Walang iba kundi ang mga karaniwang dolphin, ang mga matatalino, palakaibigan at kahangahangang mamal na ito ay tila ginawa para sa bilis at paglalaro. Dahil sa kanilang makinis at pahabang katawan, madali silang nakakadausdo sa tubig nang walang gaanong pagtutol. Kapag nakita mo ang isang kawan ng dolphin na madaling sumasabay sa isang mabilis na bangka, naglalaro sa mga alon sa harapan nito, doon mo talaga mapapatunayan ang kanilang kahangahangang bilis. Sa mga sandaling iyon, madali silang umaabot sa bilis na 65 kilometro bawat oras. Hindi lang para sa paglilibang ang bilis na ito. Nakakatulong ito sa kanila para epektibong manghuli ng mga isdang nagkukumpol.
mabilis na makapaglakbay sa pagitan ng mga pugkainan at siyempre, makaiwas sa mas malalaking mandaragit tulad ng mga pating. Sa madaling salita, ang mga dolphin ay perpektong pinaghalong talino, matibay na samahan at pisikal na kagalingan. Ito ang dahilan kung bakit sila itinuturing na isa sa pinakamatagumpay at pinakamabilis na nilalang sa karagatan. Ngayon, dumako tayo sa top 10 at sa ikasampung pwesto, sasalubungin tayo ng tunay na hari ng karagatan, ang orca. Bagamat popular itong tawaging killer whale, isa talaga itong miyembro ng pamilya ng mga dolphin at ito ang pinakamalaki sa lahat. Nasa tuktok ito ng food chain, isang matalino, sosyal na maninila na may mga estratehiya sa pangangaso na nakakamangha sa pagiging komplikado. At syempre, para maging matagumpay na mangangaso, kailangan nito ng bilis. Sa kabila ng malaki nitong katawan na umaabot sa 9 na metro ang haba at may bigat na ilang tonelada, kayang humarurot ng orka ng hanggang 68 kilometro bawat oras. Ang matinding bilis na ito ang nagbibigay daan sa kanya na habulin at atakihin maging ang pinakamabilis na biktima tulad ng tuna, dolphin o sea lion. Ang iconic nitong itim at puting kulay kasama ang malakas na palikpik sa likod na humahati sa tubig ay naging simbolo ng lakas at bilis. Pinapatunayan ng orca na ang malaking sukat ay hindi hadlang sa kahangahangang liksi at nagngangalit na bilis. Pangsyam, sa ating listahan, ang isang kamag-anak ng tuna na kilala sa taglay nitong lakas at bilis, ang Pacific Bonito. Ang isdang ito ay may perpektong hugis torpedo na katawan na tila ba dinisenyo para sa mabilis na paglangoy sa tubig. Ang bonito ay isang walang kapag-urang manlalangoy na patuloy sa paggalaw. Ang matatag nitong kalamnan at matigas na buntot na hugis gasuklay ang nagbibigay dito ng kakayahang magsagawa ng matutulis na pag-arangkada habang nanghuhuli ng maliliit na isda at pusit. Sa sukdulan ng bilis nito, bumibilis ang bonito ng humigit kumulang 70 kilometro kada oras sa tubig. Ito ay isang isdang namumuhay ng pangkat-pangkat at kapag ang isang kumpol ng bonito ay sumugod sa isang kumpol ng sardinas, ang tubig ay tila kumukulo sa bilis ng kanilang kidlat-bilis na pag-atake. Sila ay siksik sa enerhiya na pinagsasama ang tibay at ang biglaang pagbilis. Kaya naman, isa sila sa mga pinakamabisang mandaragit sa malawak na karagatan. Sa ikawalong pwesto, matatagpuan natin ang dilaw palikpik na tuna, isa sa pinakakilala at pinakamahalagang isdang pangisdaan sa buong mundo. Madali itong makilala dahil sa mahaba at matingkad na dilaw nitong palikpik sa likod at tiyan. Pero ang pinaka-espesyal dito ay ang katawan nito na masasabing perpektong nabuo para sa bilis at paggalaw sa tubig. Ang katawan nito ay napakakinis, maskulado at halos mukhang isang buhay na torpedo. Maging ang mga palikpik nito sa gilid ay kayang itago sa espesyal na uka sa katawan para bawasan ang paglaban ng tubig kapag lumalangoy ng mabilis. Talaga namang kahanga-hanga ang bilis nito. Kapag nangangaso o tumatakas sa panganib, ang dilaw palikpik na tuna ay kayang umabot sa bilis na hanggang 75 kilometro bawat oras. Dahil dito, matagumpay itong nakakapanghuli ng mabilis na mga biktima gaya ng mga flying fish at pusit sa malawak na karagatan. Higit pa sa isang ordinaryong isda, ito'y isang buhay na makina na sadyang idinisenyo para sa bilis. Sa ikapitong pwesto ng ating listahan, matatagpuan ang isang maninila na ang pangalan ay naging kasing kahulugan ng bilis at panganib. Kilalanin natin ang mako shark. Sa lahat ng kanyang kapwa pating, ang mako ang nagtataglay ng titulo bilang pinakamabilis na pating sa mundo.
Mayroon itong perpektong katawan ng isang sprinter, makinis, malatorpido, na may matulis na nguso, at isang napakalakas na buntot na hugis gasuklay na kumikilos bilang isang napaka-epektibong makina. Bukod pa rito, ang mako shark ay isa sa iilang isda na may mainit na dugo na nagbibigay daan sa mga kalamnan nito na gumana ng may pinakamataas na kahusayan. Dahil sa lahat ng mga katangiang ito, nagagawa nitong bumilis hanggang sa hindi ka panipaniwalang 78 kilometro bawat oras. Ang bilis na ito ang nagpapahintulot dito na manghuli ng pinakamabilis na biktima, kasama na ang mga tuna at maging ang isdang espada. Kilala rin ang mako sa kahangahangang pagtalon nito mula sa tubig. Minsan ay umaabot sa taas na hanggang 6 na metro. Hindi lang ito basta maninila, ito ay isang tunay na jet fighter ng karagatan. Pang-anim sa listahan, ang isang nilalang na dalubhasa sa dalawang elemento, tubig at hangin. Ito ang kahangahangang lumilipad na isda. Hindi nito maipagyayabang ang malalaking sukat o matatalas ng ngipin. Ang pangunahing bentahe nito ay ang natatanging kakayahan nitong tumakas mula sa mga mandaragit sa pamamagitan ng pagtalon mula sa tubig at paglipad ng pagglide sa ibabaw nito. Ngunit upang maisakatuparan ang kahangahangang pagtakas na ito, kailangan nito ng napakalaking bilis sa pag-umpisa. Sa ilalim ng tubig, pinapalo nito ang buntot ng hanggang 70 beses bawat segundo at humahataw ang lumilipad na isda ng 80 kilometro kada oras. Sa sandaling makuha ang momentum na ito, lumalabas ito mula sa tubig at ibinubuka ang malalaki nitong palikpik sa dibdib na parang pakpak. Dahil dito, kaya nitong lumipad sa hangin ng hanggang 200 at kung minsan ay 400 metro. Ito ay isang kamangha-manghang halimbawa kung paano nakahanap ang ebolusyon ng henyong solusyon para sa kaligtasan na ginawa ang isang maliit na isda sa isang tunay na pang-ilalim dagat na glider. Narito na tayo sa top 5 at pinangungunahan ito ng tunay na hari ng kanyang lahi, ang bluefin tuna. Ito ay isang higante sa mundo ng mga isda na ang haba ay maaaring umabot ng 3 metro at ang bigat ay lumampas sa 600 kilo. Ngunit huwag kayong padadaya sa laki nito. Ito ay isa sa pinakamalakas, pinakamatatag at pinakamabilis na isda sa planeta. Tulad ng mako shark, ang bluefin tuna ay may mainit na dugo na nagpapahintulot sa kanyang malalakas na kalamnan na manatiling laging aktibo. Ang kanyang katawan ay isang obra maestra ng hydrodynamic excellence. Kapag humahabol ng biktima, ang titan na ito ay kayang sumugod sa bilis na hanggang 82 kilometro bawat oras. Dahil dito, kaya niyang manghuli ng pinakamaliksing isda at maglakbay ng napakalayong distansya sa panahon ng migrasyon sa iba't ibang karagatan. Ang bluefin tuna ay isang buhay na sagisag ng kapangyarihan at bilis, isang tunay na supercar ng ilalim ng dagat. Sa ika-4 na pwesto ng ating listahan, narito ang isang isda na may agresibong pangalan at bilis na kasing agresibo rin. Ito ang wahoo. Ang mahaba at maskulado nitong katawan na parang ahas o palaso ay perpekto para sa mabilisang pag-atake. Ang wahoo ay isang nag-iisang maninila na nagpapatrolya sa malawak na karagatan, naghahanap ng mabibiktima. Ang panga nito ay puno ng matutulis na ngipin, kasing talim ng labaha na kayang madaling putulin ang ibang isda. Ngunit ang pinakamalaking sandata nito ay ang sumasabog nitong bilis. Kapag nakita ng wahoo ang target, agad itong umaarangkada at umaatake ng hanggang 85 kilometro bawat oras. Ito ay isa sa pinakamabilis na isda sa karagatan at ang pag-atake nito ay napakabilis na maraming mangingisda ang hindi man lang nakakakilos o nakakaintindi sa nangyari
nang biglang maputol ang kanilang pain. Ang Wahoo ay isang tunay na underwater racer na ang bilis at lakas ay talagang kahanga-hanga at nakakapanindig balahibo. Nasa top 3 tayo. Ang tansong medalya sa ating Speed Championship ay para sa isa sa pinakamimithi na tropeyo sa mundo ng sport fishing, ang Atlantic Blue Marlin. Ito ay isang marilag na nilalang sa gisag ng kapangyarihan at kagandahan ng karagatan. Ang pinakatampok na katangian nito ay ang mahaba, parang sibat ng nguso sa itaas na panga, na ginagamit nito para patumbahin at sugatan ang biktima. Ngunit ang mas pinagtutuunan natin ng pansin ay ang bilis nito. Ang Blue Marlin ay isang napakalakas at napakabilis na manlalangoy. Ang matipuno at perpektong hugis nitong katawan kasama ang malaking buntot ang nagpapahintulot dito na humati sa tubig ng may kamangha-manghang. Kapag nangangaso o kapag sinusubukang kumawala sa kawil, ang higanting ito ay kayang umabot sa bilis na 70 kilometro kada oras. Ang masaksihan ng isang marlin na lumulukso mula sa tubig na kumikinang sa sikat ng araw ang asul nitong likod ay isang di malilimutang tanawin na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang lakas at bilis nito. Ang pangalawang pwesto sa ating listahan ay napupunta sa malapit na kamag-anak ng Blue Marlin na mas mabilis pa rito. Kilalanin ang Black Marlin. Isa itong tunay na higante sa mga isda na kayang tumimbang ng mahigit 700 kilo. Tulad ng kapwa niya Marlin, mayroon din itong mahaba at matalim na nguso. Ngunit ang Black Marlin ang itinuturing na isa sa pinakamabilis na nilalang sa planeta. Ang katawan nito ay perpektong hinulma ng ebolusyon para sa pinakamataas na bilis. Naitala ng mga siyentipiko at mangingisda ang mga pagkakataon kung saan humatak ang isdang ito ng linya mula sa riles ng pangingisda sa bilis na katumbas ng 120 kilometro bawat oras. Gayunpaman, pagdating sa kumpirmadong bilis ng paglangoy nito, tiyak na lumalagpas ito sa 100 kilometro bawat oras. Isang nakamamanghang bilis ito. Isipin mo, isang nilalang na kasing laki ng maliit na sasakyan ang humahawi sa tubig sa bilis ng isang sasakyang nasa highway. Ang Black Marlin ay isang walang dudang kandidato para sa titulong kampyon. Ngunit mayroon pa ring mas mabilis dito. Narating na natin ang tuktok. Unang pwesto. Gintong medalya. Ang titulong kampiyon sa bilis sa karagatan ng mundo ay pagmamay-ari ng isang isda na may napakaganda at makahulugang pangalan, ang isda layag. Sa panlabas na anyo, kahawig niya ang marlin, ngunit ang kanyang pangunahing katangian ay ang napakalaking palikpik sa likod na umaabot halos sa buong haba ng kanyang likod. Kapag nakatayo, kahawig ito ng layag ng barko. Ang isdang ito ay hindi kasing laki ng Black Marlin, ngunit ang kanyang katawan ay perpekto para sa bilis at pagiging maliksi. Ang naitala at siyentipikong kumpirmadong record ng bilis ng isda layag ay talagang nakamamangha, 112 kilometro bawat oras. Mas mabilis ito kaysa sa pinahihintulutang bilis sa maraming expressway sa mundo. Ginagamit niya ang kanyang layag hindi para sa pagpapabilis, gaya ng maaaring isipin, kundi para sa matatalas na pagliko at para itaboy ang mga kawa ng isda upang pagsamahin sila sa isang masikip na grupo. Ang isda layag ay isang perpektong mandaragit na ang bilis ay isang alamat. Paano nga ba nagiging napakabilis ng isdang layag? Ang buong sikreto ay nasa kakaibang kombinasyon ng ilang salik. Una, ang perpekto nitong katawang hugis torpedo na nagpapaliit sa resistensya ng tubig. Pangalawa, ang hindi kapanipaniwalang malakas na kalamnan at matigas, hugis suso na buntot na gumagana parang turbinang propelor. Ngunit may isa pang sikreto,
Ang katawan ng isdang layag ay nababalutan ng isang espesyal na uhog na lalong nagpapababa ng friksyon. At ang sikat nitong layag na kaya nitong tiklupin sa isang espesyal na uka sa likod ay nagsisilbing timon at stabilizer sa matinding bilis na nagbibigay daan para makagawa ng napakabilis na maniobra. Kaya nitong itaas ang layag nito para takutin ng biktima or para magmukhang mas malaki sa harap ng mandaragit. Hindi lang ito ang pinakamabilis na isda, isa itong tunay na obra maestra ng inhinyeriya ng kalikasan. Pag-isipan natin sandali ang numerong ito, 112 kilometro kada oras. Nangangahulugan ito na bawat segundo, ang isdang layag ay sumusugod ng higit sa 31 metro. Ibig sabihin, ang isang Olympic pool na may 50 metro ay kaya nitong langguyin ng mas mababa sa 2 segundo. Isipin, isang bilis na tila halos imposibleng makamit para sa isang buhay na nilalang na gumagalaw sa siksik na kapaligiran ng tubig. Ang katotohanan ito ay lubusang nagpapalit ng ating pananaw sa mga hangganan ng kakayahan sa mundo ng mga hayop. Sanay tayong humanga sa bilis ng tseta sa lupa, ngunit ipinapakita ng isdang layag na sa karagatan ay mayroon din mga kampiyon na hindi rin magpapahuli sa galing at talagang nakamamangha ang kanilang kakayahan. Ito ay isang perpektong makina sa pangangaso, hinasa ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Nakakatuwang malaman na ang isdang layag, tulad ng ilang mabilis na isda, ay kayang magpalit ng kulay. Kadalasang asulabo ang kulay nito na tumutulong upang magtago sa gitna ng tubig. Ngunit sa tuwing nangangaso, ang katawan nito ay biglang nagkakaroon ng makikinang at nagbabagong kulay na mga guhit at batik. Naniniwala ang mga siyentista na ito ay hindi lang basta reaksyon sa pagka-excite, kundi isang komplikadong sistema ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga senyas na ito, ang mga isdang layag na nangangaso ng magkakasama ay nagkokordina ng kanilang mga galaw. Kaya nilang ipaalam sa isa't isa ang kanilang intensyon, ituro ang tukoy na biktima, at kumilos bilang isang buo at maayos na mekanismo. Dahil dito, nagiging napaka-epektibo ang kanilang pangangaso at ang tanawing ito ay nagiging isang tunay na underwater light show. Dapat nating tandaan na para sa karamihan ng mga nilalang na kasama sa ating listahan, tulad ng tuna, isdang lumilipad, or bonefish, ang bilis na taglay nila ay hindi lang at minsan ay hindi rin pangunahing kailangan para manghuli ng pagkain. Sa malupit na mundo ng karagatan, ang bilis ang pangunahing susi sa kaligtasan. Para sa isdang lumilipad, ito ang tanging pag-asa upang makatakas mula sa tuna. Para naman sa mismong tuna, ito ang paraan para makaiwas sa mas mabilis na mako shark o orca. Bawat buhay na organismo sa karagatan ay bahagi ng isang malawak na food chain at ang karera sa bilis ay hindi humihinto kahit isang segundo. Patuloy na hinuhubog ng ebolusyon ang mga kakayahan sa paglusob ng mga mandaragit, pati na rin ang mga mekanismo ng pagtatanggol ng kanilang mga biktima na lumilikha ng kahangahangang balanse ng puwersa. Sa pagtatapos ng mabilis nating paglalakbay, isa lang ang malinaw. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay isang walang humpay na arena ng pagpapahusay at pakikipaglaban. Walang oras para magpahinga. Bawat nilalang, mula sa dambuhalang orka hanggang sa maliit na isdang lumilipad, ay bunga ng milyon-milyong taon ng evolusyonaryong pakikipaglaban para mabuhay. Ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga likas na ugali, ang kanilang hindi kapanipaniwalang bilis. Lahat ito ay mga kagamitang pinatala sa pagiging perpekto sa walang katapusang habulan at pagtakas. At sa pagmamasid sa mga kamanghamanghang nilalang na ito,
Hindi natin maiiwasang humanga sa henyo ng kalikasan na lumikha ng gayong perpekto at mabilis na mga atleta. Pero heto ang mas kahanga-hanga sa lahat ng kwentong ito. Isipin mo ang isang isdang espada or sailfish. Nakakaabot ito ng bilis na 102 kilometro kada oras. Hindi lang yan basta numero. Ibig sabihin, umaabot ito ng mahigit metro sa loob lang ng isang segundo. Malalangoy niya ang haba ng isang Olympic-sized na swimming pool sa wala pang 2 segundo. At lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng siksik na tubig. Ang katotohanan ito ay tuluyang nagpapabago ng ating pagtingin sa kakayahan ng mga nilalang. Sanay tayong humanga sa mga cheetah hiccupers sa lupa, pero itinago ng karagatan ang mga sprinter na hindi lang pantay, kundi kung minsan ay mas mahigit pa sa mga record holder sa lupa. Ang laban para mabuhay sa ilalim ng dagat ay lumikha ng talagang perpektong nilalang na ang kakayahan ay hanggang ngayon ay nakamamangha sa mga siyentipiko. Kaya naman, nakita natin na ang karagatan ay punong-puno ng mga hindi kapanipaniwalang nilalang na ang bilis ay sumisira sa lahat ng ating mga nakasanayang paniniwala. Mula sa malalakas na tuna, sa eleganting marlin, at syempre, ang walang kapantay na isdang espada. Bawat isa sa kanila ay ang rurok ng ebolusyon sa mekanika nilang niche. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa pagtuklas sa kahangahangang mundong ito. Kung nagustuhan nyo ang mabilis na paglalakbay na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong kapanapanabik na kwento. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong nilalang sa dagat ang inakala ninyong pinakamabilis bago nyo napanood ang video na ito? Nagkatugma ba ang inyong inaasahan sa katotohanan? I-comment nyo sa ibaba. Gustong-gusto naming malaman